Praise the Lord. Let us open our Bible on Ecclesiastes 9 verse 4. Praise the Lord. For to him that is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Ayan. Habang may buhay, ay may pag-asa. Ang buhay na aso ay mas maigi kaysa patay na leon. So pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil habang tayo'y nabubuhay, dumating sa atin ang pagkakataon na maibalik sa Diyos. Hindi lamang maibalik sa Diyos basta-basta, kundi tayo ay makapagpatuloy at lumalago, gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi natin nagagawa nung unang panahon. Nagagawa natin ang mga makalangit na pamumuhay kasi itong salita ng Diyos. Sabi pa ni Lord Jesus, I am the bread from heaven. Your fathers eat manna, they died. But I am the bread from heaven. That is Jesus Christ. That is the Word of God na nagbigay sa atin ng pagkakataon na mamumuhay na makalangit. If you are really citizen of heaven, then you must live as heavenly citizen. Praise the Lord. Tingnan mo yung testimony sa akin ni Sister Edith, Brother Bernard, na citizen na sila sa Canada. After they have been 5 years as a migrant in Canada, the government gave them opportunity to apply citizenship of that country. Then I asked Sister Edith, what is the requirements? Binigyan lang sila ng title ng book na dapat nilang bilhin or hiramin, kung may mahiram sila, studyhan nila. Ano yan? Walang iba. Yung book na yan, it is all about Canada. The law, the culture, how many states, how many cities. Basta, lahat, what is Canada, nandyan. So pag hindi mo napasahan yan, you are not entitled to be a citizen of Canada. Ganon din sa buhay natin. Praise the Lord. You consider yourself as citizen of heaven or in the kingdom of God one of these days. So binaba ng Diyos ang makalangit na karakter, makalangit na environment, makalangit na pamumuhay para ipamuhay natin sa sanglibutang ito. So that if ever we have done, nagawa na natin yan, pagkamatay natin, yung kaluluwa natin, because you are living as a heavenly citizen. Therefore, you will leave your physical body on earth where it came from, because you are dust, and unto dust you will return. But your spirit will return unto your Creator to be judged, so that it will be given to you your eternal destiny. So if you have lived, kung namuhay ka sa sanglibutang ito na makalangit, therefore, you are citizen of heaven, automatically, God will recognize you as citizen of heaven. Therefore, you have the right to take all the privilege in His kingdom. Anong kaibahan ng permanent resident or PR sa citizen sa anumang country? Malaki. Pag PR ka, yung mga benefits na maangkin ng mga citizen, hindi mo maangkin. Maraming benefits ang citizen. Kaya ganun din sa buhay natin. Praise the Lord.
Kaya kinakailangan, habang binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, habang nabubuhay tayo, dumating si Kristo sa buhay natin para gayahin natin yung karakter ni Kristo. Mula sa langit siya, so He is heavenly man. Tao siya. Nagpakatawang tao siya. Kung tao siya, from the beginning, He cannot descend from heaven to earth. But because He is God, He can do bababa mula sa langit and use the vessel of a human being, of a woman, to be born para ianak siya. That is how God is wonderful. Kaya nga nung gusto na siyang hiwalayan ni Joseph secretly, because Joseph found out that Mary, which is betrothed to him, conceived, nagbuntis. Ihiwalayan niya sana. Kasi ang isip niya, nagluib, nag-cheat sa kanya. Habang natutulog siya at gusto na niyang hiwalayan, nag-reveal ang Diyos sa kanya, Joseph. Mary conceived, that is of the Holy Ghost. Yan. Do not forsake her and do not touch her until the baby inside of her womb shall be born. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yun ang totoo. Praise the Lord. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Kristo. Dumating yung heavenly object galing sa langit to influence us of the heavenly character. Kaya habang buhay tayo, may pag-asa tayo, mamuhay na makalangit so that we will be a citizen of heaven. Kaya nga may awitin tayo na hindi tayo we are strangers here. And my home is far away. Di ba? Praise the Lord. Kaya ganun po. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, huwag nating pakawalan itong kaligtasan na ito. Habang nandito sa atin ito, do not let it slip out of our hand. But Paul said, fight a good fight of faith, lay hold on eternal life. Yan ang gagawin natin. Habang yung mga tao na wala pa sa kabanalan, wala pa sa pamumuhay na makalangit, we have to give them warning. We have to share this opportunity. Kasi pag mamatay na sila, they are like a dead lion, hopeless na. Parang kahoy. Basta buhay pa yung ugat. Putulin mo man yan. Basta may ugat pa. Mabubuhay pa yan. Magsanga yan, magbad yan, at lalaki na naman yan. Habang nandyan pa, buhay pa. Pero kung patay na yan, wala na. Basa. Job 14:7 hanggang 12. Praise the Lord. For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant. But man dieth, and wasteth away. Yea, man giveth up the ghost, and where is he? As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and dryeth up, so man lieth down and riseth not, till the heavens be no more, and they shall not awake, nor be raised out of their sleep. You see, kinumpara dyan yung kahoy. Putulin mo man yan as long as yung trunk niya, yung ugat niya nasa ground pa. Pag maulanan yan, mag-ano na naman yan.
Samantalang yung tao, pagpatay na, it will not awake. Hindi yan magigising. Kaya, we have to give warning to the people of the world. Seek ye the Lord while He could be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous his thoughts, and let him return unto the Lord, for He will have mercy and abundantly pardon, and be influence of God's character, which is heavenly character, so that you will be citizen of heaven. Para maging citizen ka doon sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord! Ngayon, mag-ingat tayong lahat. Huwag tayong magkumpiyansa. Kahit nabubuhay pa tayo. At binigyan na tayo ng Diyos ng oportunidad to live in a heavenly character. But let us be very careful. Do not cheat. Huwag kang mag-cheat sa sarili mo. Huwag kang mag-cheat sa harapan ng Diyos. God is not mocked. He cannot be cheated. Bakit? If you cheat yourself, you are a hypocrite person. If you are a hypocrite person, even buhay ka pa, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para magkaroon ka ng impluensya sa heavenly character. But if you cheat yourself, anong cheat? Yung bang dayain mo yung sarili mo? Ang nangyari ngayon, naging hypocrite ka lang. Magaling ka lang sa harapan ng mga tao. But in real life sa buhay mo, marami kang gawa na marurumi sa harapan ng Diyos. Useless yun. Para ka na ring patay na aso. Kasi yung buhay ka pa, hindi mo inayos ng husto ang ibig ng Diyos na mangyari sa iyo, that you must live in a heavenly character, whether evening or day, whether night or day. Basahin natin. Job 27 verse 8. Praise the Lord. For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul? Yan. Ano ang pag-asa ng mga mapaimbabaw? Kahit sabihin na lang natin yumaman siya, lumago siya dito sa mundo, subalit kung kukunin na ang kanyang kaluluwa. What shall it profit a man if you gain the whole world but you lose your own soul? Why you lose your own soul? Because you do not live honestly. You do not live faithfully. You do not live accordingly sa heavenly character. Yung message sa eagle na binigay ni Jesus Christ doon, ginamit lang yung bibig ng kanyang tagapagsalita. If a house be divided against itself, that house it shall not stand. O, di ba? Hypocrite. Pag hypocrite, mabait. Pero pag talikod, yung sinasabi nilang, Santa Santita, Corazon Maldita. Doon ko malang nalaman dyan sa sa Sambuanga. Akala ko Corazon, si Corazon. Tao, pangalan ng tao. Sa Sambuanga ko lang nalaman sa mga Chabacano, ang Corazon pala, puso. Di ba may awit si Don Moen? Pag gitranslate na niya, may Corazon. Ano ba yung title na yan? Mi Corazon. Oh. Santa Santita, Corazon Maldita. Ibig sabihin yan, santa ka sa harapan ng mga tao, pero pagtalikod ng mga tao, ang puso mo, maldita. Oh, you are a hypocrite. Ayaw ng Diyos yun sa buhay natin. Praise the Lord. Ayaw ng Diyos yun. Kaya tulungan natin ang ating sarili na huwag tayong mabiktima sa spirit of hypocrisy. Ano pang mas malalim dyan? Yung sinabi ni David. Let not presumptuous sin. Have dominion over me.
so that I shall be innocent from the great transgression. Ano yung presumptuous sin? Presuming. Always presuming, having no sin. Presuming that you are righteous. Presuming that you are holy. But in reality is not. O hypocrite. Praise the Lord. Malalim lang yan na explanation. Kaya huwag sila mag-dominion sa akin para maging innocent ako from the great transgression. Kaya ganun po. Basahin natin. Job 11:20. The Lord. But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost. So, another terminology of hypocrite, wicked. But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as a giving up of the ghost. Failure. Yung kanilang inaasahan na kaligtasan, inaasahan na tanggapin sila ng Diyos. Parang spirito na bigla na lang naglaho. Wala na. SPR mo pa yung tao na yan how many times? Pag yung ghost niya umalis na, wala na. Ilagay mo man yan sa ICU, hindi na yan matabang. Ilagay mo man yan sa shocking machine para magising, hindi na yan magising. Kasi yung ghost niya nag-give up na. So, ganun ang mga hypocrite. Iiyak ka man ng iiyak. Wala na. You will beg for mercy. Wala na talaga. You will cry bitterly. Wala na. Hindi mo na yan ma-revive. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Maliban binigyan niya tayo ng pagkakataon, tinuturuan niya pa tayo sa nararapat nating gagawin. Praise the Lord. So wag nating sayangin ang panahon. Yung sabi ni Paul, do not receive the grace of God in vain. Huwag yung tanggapin ang grasya ng Diyos sa walang kabuluhan. So, hindi sila maka-escape. Anong meron sa mga hypocrites? Anong meron sa mga wicked? Meron din. Pero basa. Job 20 verse 5. Praise the Lord. That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment. Ayan. Sandali lang. Huwag tayong tawag yan. Kaya nga si David malapit mabiktima dito. Sabi ni David, when I saw the wicked prospering, they are not like unto the people of God who has many suffering. But when I saw the wicked people, they are prospering. They are always in pleasures. Pero ang sinabi dyan, when I came into the sanctuary, I understood their end. They are just like a man who dreamed when he awake. Wala na. Ayun, moment lang. Praise the Lord. Yung gain nila, yung pleasure nila, for a moment. Maglaho lang, parang bula. That's why, do not be envious when the wicked is prospering. Huwag kayong mainggit pag yung mga wicked nagpa-prosper. Para susunod kayo sa kanilang pamumuhay. Do not ever do that. You might be suffering from the start, but wait. You have to look the goodness of the Lord in the land of the living. Wait, I say, unto the Lord. Meron din at meron ka rin. Alam niyo noon, when I started serving God, alam niyo na what holy place was before. Praise the Lord. Alam niyo na kung ano ang holy place noon. Alam mo pag maglalakbay ako, and I saw churches who has so nice building, very, talaga, sometimes, sabi ko, kailan kaya ang holy place magkakaganito? Dumating din.
Praise the Lord. Wait. Oh, tingnan mo yung mga churches ngayon ng mga branches natin. Madsaya. Dahikan kaming. Taga-naga kaming. Pag makumpleto na yan, ma-amaze ka. Oo. Tagig someday. Baka yan ang pinakamaganda sa lahat pagdating ng panahon si Manila. Yan eh. Praise the Lord. Baka yan ang pinakamalaki. No. Di basta-basta. Wait lang. You have to wait. Huwag kang ma-envious. Ay, bakit ganito ang ginagawa nila? Bakit ang gaganda ng simbahan nila? Kasi merong merong fans yan from abroad eh. Ay, hingiin natin yung website, kaya magpaano din tayo doon, magpailalim din tayo doon. So, ang ginagawa ng mga churches, niluloko nila yung mga kano. Nagpapapicture kunwari doon sa bundok para meron silang mission, pero picture lang yun. In reality, hindi nila ginagawa yung pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Ito naman si kano, makakita lang ng picture, release ka agad ng pera. Pero tayo, saan tayo naghihintay? Sa Panginoong Diyos. Bakit sa Panginoong Diyos? Dahil gagawin natin ang kanyang kalooban. Praise the Lord! Kasi kung sa tao ka maghantay, susundin mo yung gusto ng tao. O sige, kondisyon bibigay kami ng fundings, pero ito ang gawin ninyo. Susunod ka sa tao. Kaya ganun. Ngayon, nung na-realize ko na, pag mag-present na yung mga churches natin ng kanilang congregation picture, profile ng kanilang simbahan, Tugigaraw, yung Kibal, San Roque, San Jose, San Carlos, kahit medyo maliit-liit, pero ganda. Kasantiagoan, makita mo. Kaya magkaisa tayo sa Taguig, tulungan natin sila. Huwag natin silang hayaan ma-left behind. Praise the Lord! Kung mahaba-haba ang paghintay nyo, Taguig congregation, asahan ninyo. Hindi kayo pabayaan ni Lord Jesus. Kasi matagal yung pagtitiis ninyo, baka mabigla kayo. Ma-surprise kayo. Kaya sabi ko nga kay Brad Chris, mga membro dito, ang dami nang upgrade ng sasakyan. Yung sasakyan niya, maawa kami. Madaanan na lang namin dyan sa daan, hindi makarating sa simbahan, nag-trouble. Kaya pag magdating na yan dito si Brad Chris, marinig ko na yung brum, 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 brum. Bakit? Palyado na yung makina eh. Ginawa namin ng paraan, palitan ng karburador, lagyan ng synthetic na oil, ganun pa rin. Maya-maya, masira na naman yung power steering system. Sabi ko, Brad Chris, dahil matagal yung pagtitiis mo, paniwalaan mo. Bigyan ka ni Jesus ng ma-surprise ka lang. O, sino magkakala na bara? Latest na pick up. From pinakamababa na kategory. Matagal siyang nagtiis, matagal siyang naghintay. Hindi ibig sabihin pinabayaan ka ng Diyos. Maghintay ka lang sa Panginoon. Praise the Lord! O, bigla lang. Nag-switch off, nag-switch on. Nagpa-blessing na kaagad. O, ano ito? Blessing ni Jesus. Saan nyo nakuha ito? Sa online market. Ano ito? Installment? Hindi. Cash. Cash pa! Tingnan mo. Praise the Lord? Oo. Nung una, mag-parking yan, maghanap pa yan ng malilim kasi yung aircon medyo mahina. Ngayon, kahit ko, ba't dyan mo binilad yung pick up mo? Walang problema, Pastor Chit. Pag start ko yung aircon niya, biglang lamig na yan. Wala na siyang problema. Hindi na siya mag-aberya. Kaya kayo na huwag kayong minsan kasi, huwag kayong mag-isip na negative. Oh, dami ng mga churches, gaganda kami Taguig. Wait upon the Lord. Praise the Lord! Baka kayo ang pinakamaganda. Kayo ang pinaka-high-tech. Darating ang panahon. Hintay lang tayo sa Panginoon. Magbigay din ng Diyos. Kasi yung problema sa Taguig, panahon ko pa yan. Tagal na.
Hindi niyo ba alam nung na-assign ako dyan? Para kaming mga langaw na pula ang puwet. Walang permanente na Kasunduan, Project 8, San Juan, Las Piñas, Taguig, Zone 6. Ngayon si Pastor Tamin na punta doon sa Hagunoy, punta doon sa Zone, doon kay na Pastor Juana. Ngayon pupunta kay Pastor Minidilla Omar, punta doon sa maliit na lugar. Ngayon balik na naman dito temporary kay si Pastor Betty. Pero hindi pa sila makatipon-tipon lahat dahil maliit ang lugar. Until now, they are suffering for such situation. But wait upon the Lord. Praise the Lord. Expect it from the Lord. Hindi kayo pabayaan ni Lord Jesus. Walang ma-left behind in terms sa mga pangako ng Diyos. Huwag yung tingnan, it doesn't matter how much it will cost to acquire land. Huwag yung tingnan, it doesn't matter how much it will cost to build up a building. Kaya nga ito, sabi namin, sige, magtayo tayo ng temporary church nung na-acquire na natin to. Hindi mo namin alam ganito kalaki. Tapos ilang June 15 tayo, sikip na tayo. Magdiretso tayo ng big church. Baka pusti lang matayo natin, hindi pa yan matapos. Mag-extend muna tayo for the meantime. Alam ang pilitin mo magtayo dyan, hindi pa binigay ni Jesus yung signal go. Praise the Lord. Nung nasilip ni Brad Bernard yung harap, sabi ni Brad Bernard, Pastor Chit, hanggang ngayon, hindi pa tapos ang building. Sabi ko, praise the Lord. Sige, mag-pray ako kay Jesus. Hindi ko na lang i-meeting sa Davao Congregation. Na lang ako sa mga anak ng Diyos, yung selected. Tingnan mo. Nalagyan na yun ng gutter. Praise the Lord. Nalagyan pa ng magandang sanipa, yung molding. Tapos, coming na yung ceiling sa labas, yung tawag yan. Ang ilalagay natin dyan, spandrel. Sabi ko, Jesus, salamat. Ito, kahapon ba yun? Hanggang dyan lang yung nabili natin na, nag-order na tayo, ipipick upin siguro mamaya. Para maipagpatuloy lahat. Para complete. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, maghintay tayo. Bakit ngayon pa nakumpleto ito? Gusto ng Diyos, maghintay lang. Darating ka rin dyan. Ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Walang shortcut. You have to be patient. Kailangan maging patient tayong lahat. So, huwag nating hayaan na habang nabubuhay tayo, we neglect this heavenly character. Kasi pag matigok ka na at hindi mo nagawa yan, anong mangyari? Basa, Isaiah 38:18. Praise the Lord. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for the truth. Wala na. The grave cannot praise thee. Death cannot celebrate. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. Wala na. Wala na lahat. Bakit? Habang nabubuhay pa, you did not grab the opportunity to live in a character of heavenly character. The character of Jesus. Jesus is from heaven. His character is heavenly character. Praise the Lord. Diyan tayo mamumuhay sa karakter ni Lord Jesus Christ. Tingnan mo yung kumpiyansa masyado yung mga tao noon. Panahon ni Moses. Habang nabubuhay yung iba doon, mayabang, lumalaban kay Moses. Sumasalungat lagi sa mga pangako ng Diyos, ayaw magpasakop.
Gusto lagi sila yung paniwalaan, mali naman. Meron namang ginagamit ang Diyos na mangulo sa kanila, ayaw nila magpasakop. So habang nabubuhay sila, they were not able to live in a godly life. Bigla silang nagkanan. Bigla lang, hindi nila inaasahan. Basa. Numbers 16:33. Praise the Lord. They and all that appertained to them went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. Biglang nawala sila. They and all that appertained to them, included their families, went down alive into the pit, and the earth closed upon them. Nilibing silang buhay. Tapos may nakalagay ba dyan na unti-unti lumabas sila doon sa lupa? Wala na. They are buried forever. And not only physically, yung kanilang spirituality. If you died in wickedness, there you shall be judged. Wala na. Kaya, sa buhay natin, habang may mercy pa ang Diyos, i-grab na natin ang opportunity. Praise the Lord. You know why? Maasahan mo yung faithfulness ng Diyos. You will be forgiven. You will be restored. Then, wag ka na talagang, wala nang shadow of turning, wala ka nang anino sa pagtalikod sa iyong mga kahapon. Basahin natin. Lamentation 3:21 hanggang 22. Praise the Lord. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Yes. While God is still merciful, habang merciful siya, beg His mercy habang buhay ka. Habang may pagkakataon kang mamuhay in a heavenly character, mamumuhay ka na sa heavenly character. Kasi pag hindi mo yan ginawa habang nabubuhay ka at biglang kamatayan dumating sa buhay mo, tinan mo yung pinopost sa FB. Tinan mo yung binabalita sa mga media. If they report about death of a person, death of a group, death of a mass killing. Regardless what age. Yung nangyari sa Amerika. Texas ba yun? Yung merong binata na baril ng baril. Siguro mahilig yun ng ML. So sabi niya, ay, sa ML magaling na ako. Kaya ko na. Sharpshooter na ako. Therefore, I will do this in real life. Ayun, namaril ng maril siya. Para lang siyang naglaro. See? Oh, yung mga edad doon, mga bata pa nangamatay doon, hindi nila akalain yun. May mga teachers pa doon. Kaya, huwag tayong magkumpiyansa. Habang, regardless what age. Kaya nga, nung nagsabi sa akin sa Manila, when I preached for my first mission in Manila, doon sa Bulacan, BB, may nagtanong sa akin doon sa Valenzuela, Brother, pwede po magtanong. Wala pa yung magtanong kay Eli Soriano. Marami nang tatanong sa natin, ministry. Brother, pwede po magtanong. Opo, tumayo kayo. Sabihin nyo ang tanong nyo. Brother, ilan taon na po kayo? Siguro, parang napansin niya, parang tutoy na tutoy. Bata pa. Sabi ko, 20 po. Ay, brother! Hindi pa napapanahon na mag-serve ka sa Panginoon. Batang-bata ka pa. Mag-enjoy ka muna sa sanglibutang ito. Ibig niyang sabihin, samantalahin ko muna yung pagkabata ko. Tikman ko muna lahat ng mga kasarapan sa buhay. Regardless, bawal. Basta samantalahin mo yung pagkabata mo, mag-enjoy ka muna. Sa isip ko, what if I'm going to die tomorrow? What if I am going to die next year? Wala. Tapos pag mamatay ka, hindi ka handa.
Tapos doon ka na mag-beg ng mercy. Lord, have mercy. Can I ask you favor? As much as possible, one of your servants in heaven, dip his finger in water and let him drop into my tongue. I'm so thirsty here. It's so hot. Wala na talaga. Kahit ano pang hingiin mo, wala na. Wala na, wala na. Kaya yan ang pinakamahirap. Kasi nung nabubuhay ka pa, you disregard to live in a godly and heavenly character. Basahin natin yan. Luke 16:26 hanggang 29. Praise the Lord. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. Yan! God never leave the world without His servants to save the world. Hindi niya iniiwanan ang mundo. Kaya nung nagtanong si Prophet Isaiah, sabi niya at first, sabi ng Diyos, who will go for us? Sabi ni Prophet Isaiah, here I am Lord, send me. Maya nagtanong si Prophet Isaiah, how long Lord? Yung assignment ko, how long Lord yung mission ko? Sabi ng Diyos, as long as there is inhabitant of the earth. O, di ba? Mag-serve tayo sa Panginoon hanggang may tao pa. Meaning to say, God will never leave the earth without His servants. Praise the Lord! Pero anong ginagawa mo? Eh, yung narinig ko yung preaching ni Pastor Tam kagabi. Meron siyang gikot na awitin na umiyak daw siya ng iyak. Ang ganda kaya ng mensahe. Hindi ko lang na-memorize. Pero ang mensahe doon, while the saints are around, shout. Sumigaw kayo para i-guide kayo. Kasi pag wala na itong mga saints na ito, sisigaw man kayo, wala na magturo sa inyo. Praise the Lord. Oo. Pag ma-rapture na ang mga saints. Kaya meron ditong pangyayari na nakareveal na maghahari si Satanas. Pakawala niya. Yan na, wala ng saints yan. Kaya hindi basta-basta. Kaya sabang nabubuhay po tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Kaya dito, sabi ng rich man, pwede bang papuntahin mo si Lazarus dito? To dip his finger in the water and drop to my tongue. Sabi ni Abraham, ang taga dito hindi makapunta dyan. There is a great gulf. Merong barrier. At ang taga dyan hindi pwede makapunta dito. Naku, ang sakit naman nun. Praise the Lord. Ang sakit kaya nun. A drop of water, hindi mahibibigay. Kaya nag-shift siya ng topic. Hindi na sa sarili niya. Kung given na yun, wala na talagang pag-asa sa sarili niya. Doon na lang niya binigay sa kanyang mga brothers. I have 5 more brothers in the earth. Can you send back Lazarus? That they will not experience here as what I am now experiencing. Sabi ni Abraham, there is Moses there. There is prophets there. Let them hear. May Moses dyan pa rin sa mundo. May mga propeta pa rin ang Diyos dyan sa mundo. Papakinggan. Let them hear. Praise the Lord. Kaya, a living dog is better than a dead lion. Kahit kaano ka
nag-backslide ka, anong tingnan mo yung mga iba sa kapatiran natin na once upon a time nagkasala, na-expelled sila. Di ba nakabalik sila? Kasi nung pinutol sila, naghintay sila ng period of time, naulanan sila ng grasya ng Diyos. Nagsibol sila. Ngayon, they are restored. Praise the Lord. Ganon po. So magsikap po ang bawat isa. Last verse, Matthew 27:46. 25:46. Praise the Lord. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Maghihiwalay ng landas. Ang mga wicked, yung buhay pa sila, hindi sila namuhang heavenly character. Doon papunta sa punishment. Yung righteous na namuhay na heavenly, doon sila sa life ever eternal. Kaya, that will be the final or the finality of everything. Every people of the world, you will serve and you are bound to your eternal destiny. If you live in a holy life, godly character, heavenly character, you are bound to eternal life. If you live in ungodliness, in wickedness, in hypocrisy, in unrighteousness, then your part will be the everlasting punishment. And that will be without mercy. Wala nang mercy dyan. At pag mapunta ka doon sa impyerno, walang exit doon na lalabasan mo. Kaya, to God be the glory. Do not play a fool before your Creator. Huwag kang magbahay-bayan. Because God is a consuming fire. But His love and His mercy is so wonderful. Praise the Lord. Yung inawit lang natin kanina, great is thy faithfulness. Alam mo, naramdaman ko kayo na habang nag-aawit tayo. Para bang naramdaman ko we are already in heaven, praising Him, glorifying Him. Yun ang na-feel ko kanina. So while we are not yet there, let us do it here. No? Habang mula pa tayo doon, gawin na natin dito. Because we are bound to that atmosphere, environment, praising God non-stop up in heaven. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.